Panginoon, salamat sa inyong kabutihan palagi. Kabutihan na lagi niyo pong ipinadadama sa amin, dama po namin at nakikita po namin ang inyong kabutihan sa araw-araw. Salamat din sa palaging pagtulong sa amin sa tuwing kailangan ka namin, Panginoon. Salamat po sa lagi niyong pagprotekta sa amin wherever we may be. We would like to ask, Lord, your blessings to shower all our kababayans who are working in other countries. Katulad po ng inyong pag-aalaga sa amin dito sa aming bayan, ganun din po sana ang gawin ninyong pagmamahal at pag-aalaga sa mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bayan. Please continue to watch over them, protecting them. Love them, Lord, dahil sila po ay nasa malayong lugar at kahit kami dito sa Pilipinas ay hindi namin sila kayang protektahan. Kaya sa dasal na ito, hiling po namin na ibigay niyo sa kanila ang proteksyong kailangan nila, Panginoon. Kahit nasa ibang bayan sila, keep them safe from all kinds of viruses na nasa bansa na yun, Lord. At sa ibang OFWs na may sakit ngayon, heal them, Lord. Show them that you are a God that heals. That this is your promise that you can keep, na kaya niyong gawin, Lord, ang protektahan sila sa lahat din ng nagbabalak ng masama sa kanila. Lord, we're also praying for all those who are not free, mga OFWs na walang kalayaan sa bansang pinagtatrabahuhan nila. Patatagin niyo po ang loob nila, palakasin niyo po ang faith nila, tulungan niyo po sila na mapabilis ang kaso nila, Panginoon, para po makauwi na sila at makapiling na nila ang kani-kanilang mga pamilya. Bigyan niyo rin po ng lakas ng loob ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas na malampasan ang mga bagay na ito. Ipadala niyo po ang mga tamang tao na tutulong sa kanila. And again, Lord, ikaw na ang bahala sa lahat ng Pilipino sa mundo. Keep them safe and keep them healthy. Ikaw na din ang bahala sa aming bayan, Panginoon. Patuloy niyo kaming i-guide patungo sa inyong kabutihan at pagmamahal. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Hanggang sa mapaupo ka lang ng isang saglit, maiiklip mo lang ng 5 minuto, ayos na. Para lang mawala ang antok mo. Sa dami ng trabaho mo, hindi mo magawa magpahinga. Ultimong pagpunta sa CR, ultimong pagkain. 1 minuto, 2 minuto, nandiyon at nakatago. Siyempre, kailangan unahin ng trabaho bago ang sarili. Ganito ang buhay namin dito sa abroad. Akala lang ng iba napakasarap ng buhay namin dito sa abroad, pero hindi nila alam ang hirap at sakripisyo ang tinitiis namin. Puyat, pagod at pagtitiis ang aming ginagawa para lang magampanan ng aming tungkulin na ang kapalit ay kaunting halaga na para may maipadala sa aming pamilya. Ito ang realidad ng